Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po munang batiin ng happy birthday si Brother Ramon. Pagpalain ka ng ating Panginoon at ang iyong buong pamilya. Now, gusto ko rin po batiin yung Toledo family. Napakalaking angkan sa Bicol region. Ayan, hello po sa inyo. Special mention si Ate Rosemary na malapit na magkaroon ng anak na attorney. No? So, congratulations sa inyo, Ate Rosemary. At sa lahat mo ng mga taga-Higmoto, Catanduanes, and Bicol region na sumusubaybay po dito sa ating channel, maraming salamat po sa inyo. At pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ngayon po ay tatalakayin po natin ay patungkol po sa God's sovereignty. Ang Diyos po natin ay makapangyarihan sa lahat. So pag sinabi nating sovereign God, ibig sabihin dinideklara na natin, pag umpisa pa lang ng panalangin natin na sovereign Lord, sovereign God, sinasabi natin, Lord, nothing is impossible for you. Everything is in your control. Wala pong nangyayari kahit masama or aksidente na na-surprise ang Diyos na, oy, hindi ko alam yan, ba't nangyari yan? Ang Diyos po hindi na aksidente. Yung Diyos po hindi na surprise sa mga nangyayari at mga kaganapan dito sa mundo. Ang Diyos po ang nakakabatid at alam niya lahat ng bagay na nangyayari dito sa mundo, masama man o mabuti, at lahat ng mga masasamang nangyayari may karampatang kaparusahan. May karampatang hustisya sa Diyos. Sabi ng Panginoon, I will not let the guilty go unpunished. Kahit masasamang nangyari dito sa mundo, nangyari yon dahil hinayaan, under God's sovereignty, hinayaan ng Diyos na mangyari. At hindi po papayagan ng Diyos na maganap iyon ng in the end, walang hustisya. Now, yung unang devotion po natin patungkol sa God's sovereignty ay patungkol po sa Genesis chapter 1 verse 1. Sabi po rito mga kapatid, pakinggan po nating mabuti ang salita ng Diyos. In the beginning, God created the heavens and the earth. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Now, sa English translation po, sabi dito, heavens. Sa Tagalog po, nilikha ng Diyos ang langit. Tapos may letter A po dyan, makikita niyo po, na merong footnote ang nakalagay, sa Hebreo ay mga langit. Sa makatuwid po, sa pasimula, nilikha ng Diyos ang mga langit at ang lupa. So, ang unang katuruan po natin ngayong umaga, God created the heavens, plural, shamayim. God created the heavens, so as far as the Bible is concerned, meron pong tatlong klase yan, no? Sky, yung una sky, ito yung pag tumitingala tayo, nakikita natin yung eroplano, nakikita natin yung ulap, nakikita natin yung mga ibon lumilipad, that's the sky, okay, atmosphere. Now, pangalawang langit naman po na usually sinasabi kasi natin mga Pilipino, pag sinabing langit, tumuturo tayo sa taas. Yun ang ugalang nakikita natin, alapaap. Pangalawa po, outer space. So, hindi lang alapaap ang nilikha ng Diyos, hindi lang yung sky, kundi outer space din. Kung nasaan yung mga bituin, nasaan yung mga galaxies, nasaan yung mga planeta, yan outer space. Napakalawak po ng outer space, no? Kaya nga, sabi ng isang scientist, kapag yung thumb mo, itong hilalaki na to, itinaas mo sa langit at meron kang tinatakpan na space doon. Sabi niya, that's billions of galaxies. Billions and billions of stars yung tinatakpan mo ron. At yung isang galaxy po ay merong billions and billions of stars. Sabi nga ng isang scientist, no, sabi niya, mas marami pang stars sa kalawakan kesa sa grain of sand sa buong mundo. So isipin niyo po yan, no? Buong mundo, yung butil ng buhangin, pumunta ka lang sa beach, di ba? Napakarami. How much more sa ilalim pa ng dagat? How much more yung beach pa sa buong mundo? Napakaraming butil ng buhangin. Isipin niyo po yan. Pero sabi niya, mas marami pa daw bituin sa kalangitan kesa sa buhangin dito sa ating planeta. So isipin niyo po, no, God created the heavens. Ganon ka majestic, ganon ka makapangyarihan ng Diyos. God created the sky, the outer space, galaxies, yung buong universe. Siya po ang lumikha niyan. And yung pangatlo po, and heavenly realm. Ang Diyos din ang lumikha ng spiritual realm. Yung, kumbaga sabihin nating tahanan ng mga anghel. Yung mga spiritual beings. Mga celestial beings. So, sila Angel, Gabriel, Michael, saan sila nakatira? Doon sila sa heavenly realm.
Yun yung ikatatlong uri ng langit, no? We have the sky, outer space, and heavenly realm. Kung saan sinasabi nating nananahan ng Diyos. O dun kasama niya yung mga anghel niya. Now, yung mga anghel, isipin niyo po, mga ano yan, matitinding mga beings yan. Baka pag nakakita ka ng isang anghel, ikamatay mo sa sobrang takot mo sa kung gaano ka majestic yung isang anghel. How much more yung creator ng mga angels. So, God created the heavens, the sky, outer space, and the heavenly realms. Hindi lang yung physical realm ang nilikha ng Diyos, hindi lang yung physical, kundi yung spiritual din. At sa spiritual, wala na tayong masyadong alam, no? Sa physical nga, wala na tayong masyadong alam eh. Wala pa nga taong nakakalabas ng solar system eh. Pero, pagdating sa spiritual realm, mas matindi, hindi natin alam kung ano yung mga nilikha ng Diyos doon sa spiritual realm. Alam lang natin may mga angelic beings. So, ganun po ka makapangyarihan ng Diyos, ganun kadakila ang Diyos, ganun ka, kamangha-mangha ang Diyos. Number 2 po, God created the earth. Kung tayo namamangha na dun sa kalawakan, sa mga malalaking bagay, sa maliliit na bagay, mamamangha ka rin eh. Biruin mo yung planeta natin, ang laki-laki na sa paningin natin, pero pag ikukumpara mo sa outer space, parang isang bote lang ng ng butil ng buhangin, ng lubulutang, parang merong sphere, bilog na, tiny little speck of dust. Parang alikabok ng lubulutang sa outer space. Tapos doon tayo nakatira, mga kapatid. Tapos doon may makikita ka mga plants, iba't ibang klaseng mga puno, iba't ibang klaseng mga prutas, iba't ibang klaseng mga hayop. Tapos nandun yung human beings created in the image of God. Nakakamangha, no? Ako nga, pag tinitingnan ko yung nature, ay ko, napakaganda. Tapos binigyan pa ako ng Diyos ng mata. Yung mata ko, super complicated. Yung mga mata nyo, kapatid, complicated eh. Parang, wow! Parang sa loob ng mata mo, mayroon pang isang universe na pwede tayong i-discover. Yung the fact na mayroon kang consciousness na may nakikita ka pumapasok sa na-perceive ng mata mo, tapos na pumapasok sa utak mo, sa isip mo, tapos nagre-resulta yun ng papurit, pagpapasalamat sa Diyos. That's amazing. No? So God created the earth, plants, animals, and humans. Asawa mo, anak mo, kasama nilikha ng Diyos na nagbibigay ng kaligayahan sa atin. Pangatlo po, God is sovereign over all creations. Kapag tinitingnan natin yung creation natin, mga kapatid, hindi dapat creation lang yung nakikita. Kaya nakakalungkot pag atheist ka eh. May nakita ang napakagandang creature, inoobserbahan mo yung mga hayop, mga insekto, mga bakterya, na mamamangha ka sa mga behavior nila. Nakita ka ng isang magandang waterfalls, tapos wala kang pasasalamatan na creator. Nakakalungkot eh, no? Kaya tayo mga kapatid, tayo mga Kristiyano, pag tinignan natin yung magagandang nilikha ng Diyos, dapat po ito lahat na uuwi sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Creator natin. And our God is the sovereign God. Now, may impact po yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa ating pananampalataya at sa paraan ng ating pamumuhay dito sa mundo. If you really believe in God, that God, the Creator of all things, at yung Diyos na yun nagmamalasakit sa iyo, minamahal ka, iniibig ka, at pinatunayan niya nung isinugo niya ang Panginoong Jesucristo at namatay para sa atin. Mga kapatid, ibang level yon, ibang klase yon. Dapat meron tayong matinding pagbabago. Lord, ikaw na may likha ng lahat na ito, may concern ka, nagmamalasakit ka sa akin. Thank you. Talagang ibubuhos ko yung buhay ko sa pagpupuri at pagpapasalamat sa inyo. At lubusan yung pagtitiwala ko sa inyo kahit ano pang maliit na problema or malaking problema na nasa harapan ko. Application number 1, mga kapatid. Do not be afraid of the unknown, for God knows all things. Isang epekto na naniniwala ka sa Genesis chapter 1 verse 1, the creator of the heavens and the earth, hindi ka dapat matakot sa unknown. Takot po tayo sa future, sa totoo lang. Wala kang insurance, wala kang SSS, wala kang negosyo, wala kang pagkakitaan, tapos natakot kang tumanda, sino mag-alaga sa'yo, etc. etc. Marami tayong kinakatakutan. At the unknown, yung future, kinabukasan. Pero kung naniniwala ka talaga sa Genesis 1 verse 1,
the sovereign God who created all things? Mga kapatid, wala tayong dapat katakutan. Pangalawa, trust that God sovereignly controls all situations. Lahat ng sitwasyon sa mundo, lahat ng sitwasyon ng ating buhay, una, hindi yun lingid sa Diyos. Bawat tibok ng puso natin, alam ng Diyos. At ang Diyos nga ang nagpapatibok ng puso natin. God is the creator and sustainer of all things. Siya yung lumikha. Hindi tayo deist. Yung deist kasi nilikha niya yung buong creation tapos umalis na siya. Iniwan niya sa laws of nature, laws of gravity, mga ganon. Parang gumawa ng law of nature yung Diyos, tapos umalis na siya. Wala nang Diyos ngayon. Hindi tayo deist. Yung Diyos natin, He is the creator of all things. At the same time, He is the sustainer of all things. Ano po ibig sabihin nun? Ang Diyos ang lumikha ng iyong puso at hindi siya umalis. Siya pa rin ang nagpapatibok ng puso mo. Kaya po lahat ng sitwasyon ng buhay natin, kung siya nga nagpapatibok ng puso natin, siya nagsusustain ng isip natin, ng mga katawan natin, ba tayo nakakagalaw, nakakilos, nakapagsalita eh. He's the sustainer of our entire body. Diba? Alam niya lahat ng sitwasyon natin. Alam niya lahat ng pinagdadaanan natin. Alam niya yung emotion natin. Alam niya yung worries natin. Alam niya yung mga alalahanin natin. Kaya mga kapatid, let's trust God. Magtiwala tayo sa Diyos. Hindi tayo iniwan ng Diyos. He's not a deist God. He is the biblical God. Alam niya yung sitwasyon natin at kasama natin siya ngayon. Let's trust that God sovereignly controls all situations. At kahit anong sitwasyon natin, mga kapatid, hindi nangyayari yan dahil powerless ang Diyos. No, parang, alam mo, gusto ko talaga itang tulungan, Russell, pero wala akong magagawa dyan eh. Never gumano ng Diyos. Never nagsalita ang Diyos na wala akong magagawa dyan eh. Nangyari yan eh. So let's trust that God sovereignly controls all situations. Pangatlo po, pray that God will increase our faith. Ipanalangin natin na yung Diyos mas lalo pang pagyabungin ang ating pananampalataya. Mag-increase, dumami, lumawak, lumago yung ating pananampalataya. Bakit po? Kasi sa sovereignty ng Diyos, wala namang problema. God is the sovereign God eh. He created all things. He sustains all things. Sa parte ng Diyos, wala tayong issue. Wala tayong problema. Nagmamalasakit ang Diyos sa atin. Umiibig ang Diyos sa atin. Concern siya sa atin. Pinatunayan niya yun nung sinugo niya ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Walang problema sa side ng Diyos. Ang problema sa pananampalataya natin. Minsan, nawawalan tayo ng tiwala sa Diyos. Kulang yung ating pananampalataya sa Diyos pag dumanas na tayo ng mga problema sa buhay. Pag sa tingin natin, naging miserable na yung buhay natin. Piling natin, walang Diyos na nagmamahal sa atin. Samantalang yung Diyos, binigay na si Jesus Christ. Si Jesus Christ, naging miserable yung buhay. Lalo-lalo na nandun siya sa krus ng Kalbaryo. Pinatunayan niya yung pag-ibig niya sa atin nung namatay siya doon sa krus ay kaliligtas natin. Kaya walang problema sa Diyos eh. Yung problema nasa sa atin pag dumadanas tayo ng mga pressure, pagsubok sa buhay. So let's pray that God will increase our faith. Hilingin natin sa Diyos na, Lord, dagdagan niyo po yung pananampalataya ko sa panahon na kinukulang ako ng pananampalataya. Kaya natutuwa ako sa mga kaibigan ko na ang daming pagsubok sa buhay. Yung sobrang dami ng pagsubok sa buhay. Pero ni minsan hindi pumasok sa isip nila na talikuran si Kristo. Nakakatuwa yung mga ganun tao, no? So do not be afraid of the unknown, for God knows all things. Trust that God sovereignly controls all situations, and pray that God will increase our faith. Para po sa ating discussion, how does the sovereignty of God should affect our faith? Ngayon na tinitingnan natin Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth, all the physical realms and the spiritual realms. Diyos ang may likha niyan. Paano dapat nito naapektuhan yung ating pananampalataya? Now, para po sa ating panalangin, Lord, you are sovereign over all things. You created both the physical and the spiritual realms, creating angelic beings, forming stars, galaxies, and the entire universe with mere words. Lord, sa Genesis 1, nagsalita ka
nalikha lahat ng bagay. You know each star by name. Nothing is hidden from you. For you comprehend the past, present, and the future, from eternity to eternity. Lord, who am I that you care for me? What is my misery that you cannot solve? Ano yung problema ko na hindi mo kayang solvein, Lord? Lord, there's only one thing I ask today. Please increase my faith. In Jesus' name, amen and amen. Gusto po magpasalamat sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Ate Ellen. So, hello po sa inyo, Ate Ellen. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion na ito, ipaalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.